Ayon kay Ombudsman of the Philippines and former Supreme Court Justice Samuel Martires, I do not see any action of the VP that should be investigated. I would advise Yusek Andres to shut up, to stop talking about the case, because one of the power of the Ombudsman is to take over the investigation of a case of any government investigative agency. I feel that we have the power, then we can request the Congress to stop, then we can take over the investigation. Violation of one, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, of any of the offenses in the revised penal code that is in relation to the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, advise Yusek Andres to shut up. Require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo ay hindi na ho confidential fund yun. Kasi Mr. Chair, gusto ko lang pong gusto ko lang pong mag-ano doon, kasi nire-require po yun ng joint circular. So hindi po pwedeng kasi meron po tayong joint circular 2015 regarding sa confidential fund. Pero hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng mga resibo. So I beg to disagree po, no. Kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Pagpaunmanhin po ninyo, pero mula po na ako'y maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko po reresibuhan ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso. Ano ho yung resibo ilalagay ko doon? Paano ho ililiquidate sa akin ng intel officer? If I get a safe house, magtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yun ay hindi totoong safe house, kundi motel. I mean, I really don't know. But if that is the case, na pag-uusapan po natin, pag-aawayan natin ng confidential fund, then, alisin ho nyo sa budget namin yung confidential fund. As I said, we can survive. I can continue investigation cases. We just smile at my friends at the ISAF and some other investigation agencies. Madali lang po yun eh. I call my friends in the provinces, I call some police officers in the provinces, I ask them for their support. Kung kailangan mag-utos sila ng tao para i-verify kung totoo ito, din doon po kami gumagastos ng transportation expense ng pagkain ng tao. So paano ililiquidate po sa amin yon? Paano kami mag-submit ng resibo? Napakahirap po yata noon na mag-submit kami ng resibo. At siguro wala namang papayag din sa amin na intel officer na pag binigyan ko ng 50,000 pesos o i-liquidate mo sa akin, na tuwing sakay niya ng taxi, kung siya ay may, which I did it before, na pinamanmanan ako isang empleyado ng ombudsman, pinasundan ko, abay, siguro may hirapan yung intel officer na every now and then bibigay sa akin yung mga resibo ng gasolina. At pag niliquidate ko yung resibo ng gasolina na yon as my own expense, baka sabihin ng COA, hindi pwede kasi hindi ka pwede mag-claim ng gasoline expense because you have your transportation allowance. So I don't think a receipt is important. What is needed is that we make a certification, we issue a certification to the effect that we have spent the confidential fund for purposes of investigation of cases. Bakit po kami nakakatipid? Noong araw po, kuminsan lumalakad po na investigador 5. Yung 5 pong yun binawasan ko. Kasi ang aking filosofiya, kung kayang gawin ng isang Little Indian, yung gawain ng 10 Little Indian, bakit hindi ba nga ba gawin ng isang Little Indian? So just like when I was investigating the case of the onions, yung mga sibuyas, may mga isang tao kung pinalalakad o 2. Kung medyo delikado yung lugar na pupuntahan, 3 sila akong pinapupunta. Yun po ang pero hindi ko sinasabi sa kanila, magbigyan niyo ako ng resibo. Kasi pag sila'y pupunta rin doon, mayroon mga binabayaran din sila mga tao na sinusuyo yung tao na to gather more evidence for us. Marami pong salamat. Kami, no? Lalong-lalo na dito sa aming mga gawain sa Kongreso,
talagang gusto natin malaman kung ano yung katotohanan, gusto nating malaman kung ano ba talaga yung mga nangyari patungkol siyempre sa confidential fund, no, ng Office of the Vice President at saka sa confidential fund, no, ng Department of Education. Sir, I understand that you said po na hindi pa napag-uusapan yung tungkol sa impeachment, pero meron pong statement si VP Sara Duterte recently, and sinabi po niya, if you would like to comment on this, sabi po niya, if I get impeached, that's my end. Gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para impeach ang Vice President, para pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng ating administrasyon, pagtakpan na yung mga pangako ay napako at babanatan nila ako. They can try and then let's see. Well, it's another diversionary tactics ng ating Vice Presidente, no, para iiwas na naman ang usapin tungkol dun sa nangyari, no, sa pondo ng Office of the Vice President at saka sa confidential fund ng Department of Education. Ang pakiusap ko lang, sana mag-concentrate tayo doon sa kung ano ba talaga yung tunay na usapin. Ang tunay na usapin dito is may nawawalang pera ng ating gobyerno, hindi naging tama yung paggastos, nagkaroon ng kapabayaan sa pag-handle, no, ng confidential fund ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education, at kailangan may managot dito. Doon tayo mag-concentrate kasi alam naman natin na itong mga ibang issue na ito na kanilang sinasabi at kanilang inilalabas is diversionary tactics lang ito sa pag-iwas sa responsibilidad ng ating Vice Presidente. Napakasimple lang naman ito. We want transparency, we want accountability, at kung sino may kasalanan, siya ang dapat managot. Regarding lang po ulit doon sa impeachment complaint, you mentioned po before, I think a month ago, Chair Chua, na may nakikita kayong grounds kay VP Sara nga po sa hindi pag-explika ng itong mga confidential funds. I think you mentioned about graft and corruption and betrayal of public trust. Do you still hold this same sentiment pa rin ba? Kasi natanong po sa akin yan sa isang interview kung may ground. So, base po sa aming investigasyon, maliwanag naman po yung ground. Ang tanong lang naman po dyan kung ito po ay itutuloy. Tutuloy po ba, sir? Sa ngayon, wala pa nga po na pag-uusapan, kagaya po ng binanggit ko. Kaya nga nagugulat po kami kung saan po nanggagaling yung mga ganyang salita. Dahil unang-una, siyempre, alam naman po natin yung sitwasyon ngayon. By next year, election na. So, lahat busy. So, kaya hindi ko po masagot kung totoong magkakaroon ng impeachment dahil by February, start na po ng national campaign. By March, start na po ng local campaign. So, yun po ang hindi ko po masagot. Sir, follow-up lang ako. Sir, ano pong thoughts ninyo as lawmakers na merong civil society, merong civil groups who would want to file impeachment complaint versus VP Sara? Kagaya po ng kaninang binanggit ni Congressman Jay Kong Hoon na lahat naman talaga ay karapatan ito eh. At the end of the day, siyempre, lahat ang mga opinion ng bawat isa, bawat sektor, dapat respetuhin po natin. Again, dapat nating irespeto yung karapatan ng ating mamamayan, no, na mag-file ng impeachment o ng reklamo sa kanilang mga opisyales, including po sa ating Vice Presidente. Hindi po natin ito kailangan saklawan at kailangan din nating igalang kung meron man sa Kongreso, no, mga na miyembro ng Kongreso na mag-i-endorso nito. Pero kung kami tatanungin ninyo kung meron bang stand ang administrasyon ng Kongreso sa pangunguna ng ating Speaker, wala po, hindi po namin yan na pag-uusapan. Kung meron bang iniutos o sinasabi sa amin, again, hindi po namin yan na pag-uusapan. Ang isa lang ang importante sa amin, no, magawa ang aming responsibilidad, matapos ang aming hearing, makapagpagawa kami ng committee report, no, sa pamumuno ni Chairman Joel, at makapagpasa kami ng mga batas na kung saan mas mapoprotektahan
yung paggastos, no, sa confidential fund ng bawat ahensya. Kasi naniniwala po kami na hindi na ito dapat maulit, no? At dapat magkaroon tayo ng safeguard, lalong-lalo na sa paggamit o sa pag-disburse, no, ng mga confidential fund ng kahit anong departamento ng ating pamahalaan. Any message po to VP Sara Duterte? Hindi naman po, wala na pong committee hearing po. So, I guess, hindi na niya kailangan dumating. At syempre po, at least hindi na magagamit yung committee na palusot dahil alam po namin na mas mabigat po yung kailangan harapin sa NBI. So, ingat po.